ay TZZ yung magdudulot ng ulap na kalangitan at may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog sa may bahagi ng Bangsamoro, Zamboanga Peninsula at San Northern Mindanao. Doble ingat po sa ating mga kababayan dahil kung minsan malakas yung mga pag-ulan po dyan at posible ito magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang araw. Sa mga kababayan naman ho natin na maglalayag, wala pa rin ho tayong nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng ating karagatan at generally magiging banayad hanggang sa kwantaman lamang ang mga pag-alon sa ating karagatan. Kaya malaya po sila makakapalaot sa anumang bahagi po ng ating baybaying dagat. Dumako na po tayo sa magiging lagay ng ating panahon sa buong bahagi ng Visayas at sa buong bahagi ng Mindanao. Mababa ang tsansa ng mga pag-ulan dyan pero pagsapit ng tanghali hanggang gabi na po ito ay TZZ yung magdudulot ng ulap na kalangitan at may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog sa may bahagi ng Bangsamoro, Zamboanga Peninsula at San Northern Mindanao. At may mataas na tsansa na po ito ng mga may hina hanggang sa katamtaman ng mga pag-ulan. Doble ingat po sa ating mga kababayan dahil kung minsan malakas yung mga pag-ulan po dyan at posible ito magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Samantala, easterlies naman o yung mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko nakakaapekto lalo na dito sa may eastern section ng Luzon at magpapatuloy po yung naranasan natin na maaliwala sa panahon sa umaga hanggang tanghali pero pagsapit ng hapon hanggang sa gabi po yan ay makakaranas po tayo ng mga panandaliang buhos sa mga pag-ulan dito sa Metro Manila pati na rin po sa bahagi ng Aurora, Quezon, Camarines Norte pati na rin dito sa Eastern Samar at sa may Southern Leyte. Doble ingat po sa ating mga kababayan dahil kung minsan malakas yung mga pag-ulan po dyan at posible ito magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Ngayon malalaman naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod o darating pang araw. Bago mo ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ulat panahon sa ating bansa. Huwag mo rin kalimutang ibahagi ang video na ito para makatulong o malaman ng iba pang kababayan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. At para po sa ating 3-day weather outlook dito po sa mga pangunahing syudad sa Metro Cebu, Iloilo at sa Tacloban, wala rin ho tayong naasahan na malawakang mga pag-ulan dyan hanggang Lunes pero patuloy ho sila maapektuhan ng easterlies kaya mataas pa rin ho ang tsansa ng mga pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi lalo na dito sa may area ng Tacloban City o sa may Eastern Visayas. Sa may Iloilo at sa Metro Cebu sa hapon at gabi may mga tsansa pa rin ng mga isolated cases ng mga pag-ulan dala ng localized thunderstorm. At para po sa ating 3-day weather outlook dito po sa mga pangunahing syudad sa Luzon, partikular na dito sa Metro Manila, Baguio City at sa Legazpi City, wala ho tayong inaasahan na malawakang mga pag-ulan hanggang Lunes ho ito, kaya magpapatuloy naranasan natin na maaliwala sa panahon sa umaga hanggang tanghali. Pero pagsapit ng hapon at gabi, may mga pag-ulan pa rin po tayong inaasahan, ngunit mga panandalian lamang ho ito at may mga tsansa pa rin po ng mga pagkidlat at pagkulog. Sa mga kababayan naman ho natin sa Metro Davao, Cagayan de Oro at sa may Zamboanga City, wala rin ho tayong naasahan na malawakang mga pag-ulan sa susunod na 3 araw kaya magpapatuloy yung kanilang naranasan na maaliwala sa panahon sa umaga hanggang tanghali pero maging handa pa rin sa mga pag-ulan sa hapon at sa gabi. Kaya sa mga lalabas po ng kanilang mga tahanan lalo na po sa weekend, doble ingat po sa ating mga kababayan dahil kung minsan malakas yung mga pag-ulan po dyan at posible ito magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!